Ito mga kaaksyon mula sa Del Pilar, Kapalonga, Camarines Norte. Isang senior citizen ang hanggang ngayon ay hindi pa nakakauwi sa kanilang bahay. Matapos itong magpaalam lamang daw na manghuhuli ng mga kabibe sa dagat. Hinaing ni Cherry Rondera Almorade, 10 araw na raw na nawawala ang kanilang lolo na si Bienvenido Laguardia o mas kilala sa palayaw na Lolo Teteng. 76 na taong gulang na at huling nakita noong ika-14 lamang ng buwan na ito. Ang panawagan ni Cherry, panoorin po natin ito. Ako po si Cherry Rondea Almorati, nananawagan sa tabang ora mismo na matulungan po ang aming lolo na mahanap na nagngangalang Bienvenido Laguardia. Siya po ay huling nakita sa dagat February 14, 2025 ng tanghali sa oras ng hibas sa Sitio Poctol, Barangay Del Pilar, Kapalonga, Camarines Norte. Ang suot po niya ay blue na t-shirt, short at saka nakabota rin po siya. Siya po ay may dala ring timba at nakataklis ng itak upang manggasang or manguha ng shell. At para sa lalangin ito, makakausap natin mula sa Del Pilar, Kapalonga, Camarines Norte, si Cherry. Magandang hapon sa iyo, Cherry. Magandang hapon din po. Ano yung huling paalam ng Lolo Teteng nyo bago siya magpunta sa dagat? Ganito po kasi malayo po yung bahay nila sa amin. Yung kapitbahay lang po ang nagsabi sa amin na si Lolo po ay nawawala. Kaya wala po siyang paalam sa amin. Ito bang pagkuha niya ng mga kabebe dyan sa dagat, madalas niya ba itong gawain? Mabihira po. Pag may pagbibigyan po, halimbawa bibisita po siya sa pamangkin niya, dadalhan po niya ng ganyan. So ibig sabihin, pasalubong ito ng lolo mo? Opo, at sabi po nung tiyahin ko, pag pumupunta po sa kanila, may dala nga pong ganyan si Lolo minsan. Pumupunta ba siya sa dagat? Siya lang ba mag-isa na kumukuha ng mga kabibe doon? Opo, siya lang po at dalawa lang po silang magkapit-bahay dun sa sa tabing dagat. Pero dati itong mangisda ang lolo mo? Dati po. Okay, gaano Dati kalayo? po siya nagbabaklad. Oo, gaano kalayo itong dagat na pinupuntahan niya mula sa bahay na kanyang inuuwian? Yung mismong dagat po, pag pag taib, nasa harapan lang po ang tubig. Pero pag hibas po, mga 1 kilometro po yung pinupuntahan niya para manguha ng mga shell. Ang lolo mo matanday naman ba si Lolo Teteng o matalas ang pag-iisip o nakakalimot rin siya? Matandaan man po siya, pero sabi po nung pinsan ko, 2 beses na daw po nangyari yung pag naliliyo po siya, nakakalimot po siyang saglit. Pag naliliyo lang po siya. Ibig sabihin, pangalawang beses na ito. Pangatlo po itong nawala siya. Yung dati po, 2 beses lang. Nung nakaraan pa po, matagal na po yung nangyari. O so paano nahanap itong lolo mo nung 2 beses na nangyari sa kanya ito? May kasama man po siya noon, nung nakalimot po siya noon. Saan Nung daw- 2 beses, Oh, kasama po niya yung pinsan ko noon, kaya hindi po siya nawala noon. Saan daw ito dumediretso pag nakakakuha ng itong mga kabibe? Doon po sa bahay nila. Paano itong nawala yung 2 beses na pagkakakwento nyo, ma'am? Nung ito pong wala pa po siya nun sa Poctol dati, sa tabi po ng dagat. Nasa pinsan ko po siya, sa tiyuhin ko. Doon po siya nakatera. Kaya alam po nila, nung naliyo daw po, Okay. nung nawala po yung liyo, nakalimot po saglit. Saglit lang naman po, pero 2 beses po yung nangyari, daw sabi po ng pinsan ko. Opo. Ito bang itong pangatlong pangyari kay Lolo Teteng na ipagbigay alam nyo rin agad sa barangay o sa otoridad? Opo, dito po sa barangay, nagpa-blatter po ako. Nung Biyernes po siya nawala, Sabado po, nagpa-blatter po ako sa barangay. Tapos nung Lunes po, nireport ko rin po sa Kapalonga Police. May nakakita ba kay Lolo Teteng? Yung kapitbahay po niya, nagpaalam daw po siyang manggagasang. Pinagsabihan daw po nung kapitbahay na wag na pong lumayo, dyan na lang po sa harapan. Si Lolo po ay gusto siguro makarami, kaya naglayo po. Mayroon po kasi doong parang ilog. Ano yung huling suot ng lolo mo bago ito mawala? Kulay blue pong t-shirt, tapos naka-short po siya, nakabota, tapos may taklis po siyang itak, may dala po siyang timba. Okay, naka-blue t-shirt, Opo. tapos nakamaong na Tapos short. naka-short po,
Tapos nakabota po siya. Nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Kagawad Florante Olila ng Barangay del Pilar, Capalonga, Camarines Norte. Sa 10 araw po na paghahanap, ano po yung ginagawang hakbang ng barangay para makatulong po sa paghahanap kay Lolo Teteng? Yung unang araw po, nung ipagbigay alam ng pamilya sa Sangguniang Barangay po, gabi na yun, ng Sabado, ang aming punong barangay ay pinangunahan yung paghahanap dun po sa karagatan. Yung pong mga taga-Sitio Poctol, naghahanap po sila, paikot dun sa tabing dagat dahil sila po yung mga residente po doon, kasama po si Kapitan at saka yung isa pong tanod. Tapos po yung nung pangalawang araw po, napagbigay alam din po sa akin ni Ate Cherry at kinalumisan. Kasama ko yung mga tanod, nakipag-coordinate po kami doon sa mga naghahanap na mga kapatiran po ng Iglesia ni Cristo. Kasama po si J.R. Rosalinas. So hinanap po iyon doon sa paligid ng Sitio Poctol. Naghanap kami ng link. Inimbestigahan namin doon si Kuya Liboy Ibesa, yung kapitbahay nung nawawala, at napag-alaman namin na tumawid niya doon sa kabila. Tapos hindi na niya nakitang bumalik, so may dala daw pong timba, tapos nakabota. So ang unang link po na hinahanap namin doon ay yung dala-dala niyang timba. Kasi kung yun man ay nahulog o nabitawan, ay dapat makikita yung timba niya doon sa paligid. Opo. So since na hindi po nakita doon sa paligid, may nakapagsabi naman po na bata na nabataan daw nung bata doon sa Purok 3 ng Barangay del Pilar. So ibig sabihin, may posibilidad na nakatabi. Kaya ang ginawa po namin doon sa yung pong aming team, kasama po yung ang Sangguniang Barangay, kasama ang tanod, kasama pa rin po yung mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ay naghanap naman po kami sa kalupaan doon sa paligid nung nasabing namataan yung matanda. So wala rin po kami nakitang bakas doon sa sinasabing namataan yung matanda. So umikot kami dahil baka possible na naulog doon sa mga hukay o doon sa mga kanal. Inikot po namin yun kahit gabi na, kasama pa rin po namin yung punong barangay sa kapong Sanggunian. Yung iba po ay pumunta na sa Mount Kagintian, tapos yung iba naman po ay sa Patong, doon sa may tabing ilog. Wala po kaming bakas na nakita doon sa sinasabing lugar. Tapos meron pong nagpasa ng message kay J.R. Rosalinas at pinuntahan naman po yung mga kaanak doon sa Barangay Dapdap, Calao, Quezon, pero hindi po yun ang nasabing si Tatay Ben dahil ang kadahilanan po ay ang edad na nasabi paglabas ng autopsy ng Kalawag ay 45 to 55 years old. At saka masyado daw pundulok kumpara sa nawawalang 6 na araw pa lang. Okay. Tapos yun, hanggang sa kasalukuyan po, ipinagbigay namin alam sa mga karating barangay. Tapos ay nagpaskil po ang pamilya ng picture ni Tatay Bienvenido. Hanggang sa ngayon po ay bulag pa rin sa investigasyon sa paghahanap po kay Tatay Bienvenido. Wala pa rin pong makuhang lead. Opo, dahil dyan, ano po ang maring asahan ng pamilya ni Lolo Teteng mula sa barangay po? Patuloy pa rin po na nangangalap po kami ng impormasyon. Sinasabi ko po doon sa mga naghahanap na paki-update po ang Sangguniang Barangay kung sakaling may maiituro na lead. Kung makikita man lang kung kahit tindamit, yung bota o yung timba para po magkaroon ng lead kung paano at saan kami magsisimula aling maghanap. Apo, dahil po dyan, maraming salamat po sa inyo, Kagawad Florante Olila ng Barangay del Pilar, Capalonga, Camarines Norte. Maraming salamat po, Kagawad, sa update. Okay po, maraming salamat din po. At yan mga kaaksyon, nasa kabilang linya rin ng telepono si Police Chief Master Sergeant Andres Ande Esguera, ang designated assistant investigator ng Capalonga Municipal Police Station. Ito bang pangyaring pagkawala ni Lolo Teteng dyan po sa Barangay del Pilar, napaabot na po ba sa inyong istasyon? And kamusta na po ang isinasagawang investigation po dito? Yes po, na-report na po yan dito sa amin ng Ma'am Cherry. At ang ginawa po namin yung unang action dyan ay nakipag-ugnayan kami dito sa mga mangingisda dito sa aming bayan ng Capalonga. Lalo na po itong mga maliliit na mga isda at alam namin sila ay laging pumapalaot malapit sa
malapit lang sa baybaying dagat ng Kapalongga. Kami po ay pinakita namin yung picture ni Lolo Titing na kung sakaling makita nila ay makipag-ugnayan agad sila sa amin para naman ma-informahan namin yung pamilya. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan namin sa pamamagitan ng aming mga naka-assign na pulis sa barangay. At sa tuwing magbibisita po kami, ini-inform namin yung aming mga kabarangay na ang nawawalan si Lolo Titing ay hindi pa natatagpuan. Kaya po, kapag lumalabas kami ng police station ay may tala kaming litrato ni Lolo Titing Opo. para po ma-informahan namin yung ating mga kababayan dito. Naka-online po, naka-on-air po ba tayo, ma'am, sir? Sir, ano po yung maaring asahan ng pamilya nila Cherry mula sa Kapalongga MPS po, sir? Ayos po. Masasa po sila sa amin na hanggang hindi natatagpuan si Lolo Titing ay patuloy din kami makikita sa paghahanap dito sa nawawalang kababayan natin. At sa ngayon, kung sa ngayon po ay yung mga kababayan natin mangingisda ang pinuntak natin, nakipag-ugnayan tayo doon. Sa ngayon pa ay palalagigin natin to hanggang sa mga karatig na bayan itong Kapalongga ay makikipag-coordinate din kami sa mga pulis na araw-araw po ay nasa kalsada, nagpupunta sa mga barangay para po mas malawak, mas madaling mahanap itong si Lolo Titing. Dahil dyan, in connection po dito sa pangyari, sir, ano po yung panawagan natin sa mga kapwa natin na mangingisda po dyan sa Kapalongga? Sana kung may makita sila na kahit hindi nila kilala o matanda, ang ano po natin dyan ay may report agad sa kinauukulan. Kung hindi man sa pulis, sa barangay na pinakamalapit na barangay, kasi po kami po ay lahat ng barangay na napupunta namin ay nakikipag-ugayan po kami tungkol dito para makatulong kung sakaling may makakita ay ma-report agad natin. Dahil po dyan, maraming salamat po sa inyo, Police Chief Master Sergeant Andy Isguera, ang Designated Assistant Investigator ng Kapalongga Municipal Police Station. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po sa inyo. Apo, balikan ko si Nanay Cherry. Nay, Cherry! Hello po. Apo, maaari na ulit kayong manawagan po dito sa aming istasyon. Maraming nanonood sa atin ngayon. Nananawagan po ako na sana po matulungan niyo po kaming mahanap po ang aming lolo. 10 araw na po namin siyang hinahanap. Hanggang ngayon po hindi pa po namin natatagpuan. Sana po tulungan niyo kami para mahanap siya. Apo, Yun lang po. Apo, Nanay Cherry, wag po kayong mag-alala. Asahan po na kami ay nakantabay at susubaybay hanggang sa mahagilap na natin si Lolo Teteng. Salamat po. Ayan mga ka-aksyon, naka-flash ngayon sa ang litrato ni Lolo Teteng. Kung inyo siyang nakikilala o nakita sa inyong lugar, ipagbigay alam agad sa amin. Maaari kayong mag-iwan ng mensahe sa aming official Facebook page, Tabang Ora mismo. O di kaya naman maaari rin kayong mag-report sa malapit na police station po dyan sa inyong lugar. Maraming salamat po.